Magandang araw mga kaibigan. Ako si #WalkWithLon at ngayon sa ating programang puno ng katotohanan at talas ng isip, pag-uusapan natin ang isang kwentong politikal na puno ng drama, pagkakaibigan at pagkakanulo. Alam niyo ba na ang dating magkaibigang sina Rodrigo Roa Duterte at Rui Elias Lopez na parehong mula sa makapangyarihang pamilya ng Davao ay nagkaroon ng matinding pag-away dahil sa isang bagay na tinutulan ng marami, ang dinastiyang Duterte. Mula sa pagiging magkakampi, paano naging mag-away ang dalawang ito? Kaya't ihanda ang inyong kape, mga kaibigan, dahil ito ay ilang mga minutong paglalakbay sa puso ng politika ng Davao City. At bago natin simulan, huwag kalimutang mag-subscribe at hit ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga kwento ng katotohanan. Mga kaibigan, para maunawaan natin ang lalim ng kwentong ito, kailangan nating balikan ng kasaysayan. Ang pamilya ng mga Duterte at Lopez ay hindi basta-basta. Silang dalawa ay parang mga haligi ng Davao. Si Vicente Duterte, ama ni Rodrigo, at si Elias Lopez, ama ni Roy, ang parehong miyembro ng Nationalista Party noong panahon ng isang Davao pa lang. Isang makulay na kwento ang pagsisimula ng kanilang pagkakaibigan. Alam niyo ba na si Soledad, Nanay Suling Duterte, mismo ang humingi ng tulong kay Elias Lopez para makapasok si Rodrigo bilang prosecutor? Sa tulong ng koneksyon ni Elias, nakuha ni Digong ang kanyang unang trabaho sa gobyerno. Parang pelikula, di ba? Isang pamilya na tumutulong sa isa pang pamilya, ang tunay na kumpadre system ng Pilipinas. Pero hindi lang basta koneksyon ang nagbigkis kina Ruy at Rodrigo. Sa kanilang kabataan, si Digong daw ay parang tamed ship kapag kasama ang mga Lopez, magalang, maayos at puno ng respeto kay Elias Lopez. Naalala pa ni Ruy na kapag buwibisita si Duterte sa kanilang bahay, kwentuhan at tawanan ang laging nangyayari. Pero mga kaibigan, tulad ng anumang magandang kwento, hindi ito magtatagal. Ano ang nagbago? Spoiler alert, isang bagay ang naging dahilan, ang ambisyon ng dinastiyang Duterte. Fast forward sa taong 2006, si Rodrigo Duterte noon ay mayor na ng Davao City, ay naghahanda para sa kanilang huling termino bilang alkalde. At heto na ang plot twist. Sa halip na pumili ng ibang running mate, pinili niya ang kanyang anak na si Sara Duterte na baguhan pa lamang sa politika bilang vice mayor. Ano ang plano? Simple pero mapanganib. Siguraduhin mananatili ang kapangyarihan sa kamay ng mga Duterte. Pero heto ang problema. Si Rui Lopez, dating kaibigan at kakampi, ay hindi sang-ayon dito. Sa isang matapang na pag-uusap, sinabi ni Rui kay Digong, Mayor, hindi pwede ito. Kapag ikaw ang mayor at ang anak mo ang vice mayor, sino magbabalanse ng kapangyarihan? Wala ng checks and balances. Mga kaibigan, isipin nyo ha, ang vice mayor ang presiding officer ng city council. Kung si Sara ang vice mayor, parang si Digong pa rin ang magdidikta ng lahat ng desisyon. At sa harap ni Duterte, sinabi ni Roy ang salitang magpapabago ng lahat, korupsyon. Boom! Parang bomba ang salitang yon. Sinabi ni Roy na ang plano ni Digong ay hindi para sa ikabubuti ng Davao, kundi para sa kapangyarihan ng kanyang pamilya. At mula noon, naglaho ang kanilang pagkakaibigan. Kinabukasan, sa isang panayam sa local media, idineklara ni Roy ang kanyang paninindigan, absolute power corrupts absolutely. At sa isang linya, sinabi niya kay Digong, hindi ko isasakripisyo ang pamana ng aking ama para sa ganyang klase ng politika. Mga kaibigan, ito ang simula ng pagiging oppositionista ni Rui Lopez sa isang lungsod na kalaunan ay tatawaging Duterte country. Ngayon, pag-usapan natin ang mga dahilan kung bakit lalong lumakas ang pagtutol ni Rui sa mga Duterte. Hindi ito basta personal na away, ito ay tungkol sa prinsipyo at mga isyong nakakaapekto sa Davao City. Una sa lahat, ang controversial na confidential funds. Mga kaibigan, alam niyo ba noong 2023, ang Davao City ay gumastos ng 530 million pesos para sa confidential funds. Mas mataas pa ito kaysa sa paggastos ng 7 pinakamayamang lungsod sa Pilipinas combined. At ang tanong nuruoy, saan napupunta ang perang ito? Walang transparency, walang accountability, isang legislative body na dapat magbabantay sa paggastos, pero paano magbabantay kung kontrolado ng mga Duterte ang lahat? Pangalawa,
ang koneksyon ng mga Duterte sa mga controversial na figure tulad ni Apollo Kibuloy. Si Kibuloy na ngayon ay nahaharap sa mga kaso ng trafficking at sexual abuse ay matagal ng kaalyado ng mga Duterte. Si Roy na matagal nang nakakakilala kay Kibuloy ay nagtaka. Kung kaibigan mo siya, bakit hindi mo siya pinigilan? Bakit hindi ka lumayo sa kanya? Isang tanong na hanggang ngayon ay walang sagot. At pangatlo, ang pinakamabigat na issue, ang mga pagpatay sa Davao City. Mga kaibigan, hindi ito bagong kwento. Mula pa noong kabataan ni Rui, naririnig na niya ang mga balita ng mga pagpatay sa lungsod. Pero ang isyong ito ay lalong naging personal nang patayin ng isa niyang supporter noong 2010, si Juliana Huling Nuquera, isang matandang babae, kinidnap at pinatay sa gitna ng kampanya. At ayon kay Edgar Matobato, isang self-confessed member ng Davao Death Squad, ang mga pagpatay na ito ay utos ni Duterte. Bagamat walang konkretong ebidensya si Rui bilang dating kongresista, ang kanyang paninindigan laban sa mga pagpatay ay hindi natitinag. Sa kabila ng mga pagsubok, hindi tumitigil si Rui Lopez sa kanyang laban. Noong 2022, hinamon niya si Sebastian Duterte sa pagka-alkalde. Ngunit natalo ngayong 2025, babalik siya sa politika. Hinahamon ng dating nanalo sa kanya si Isidro Ungab para sa Kongreso. Kahit hindi siya direktang humarap sa isang Duterte, pakiramdam niya ay laban pa rin ito, laban sa dinastiya. Dahil si Ungab ay kaalyado ng mga Duterte. Pero higit sa lahat, ang laban ni Roy ay para sa pamana ng kanyang amang si Elias Lopez, na kilala bilang incorruptible. Sa bawat desisyon, sinisigurado ni Roy na hindi masisira ang pangalan ng kanyang ama at ang kanyang pangarap, isang batas laban sa political dynasty, kahit alam niyang mahirap ito maipapasa sa isang bansang puno ng mga dinastiya. Kailangan ko lang silang kumbinsin. Sabi niya, ang halimbawa ko, ang pamilya Duterte. Mga kaibigan, ang kwento ni Rui Lopez at ng dinastiyang Duterte ay hindi lamang tungkol sa dalawang dating magkaibigan. Ito ay tungkol sa kapangyarihan, prinsipyo at ang hinintay natin sa ating mga lider. Sa isang lungsod na naging Duterte country, ang boses ni Rui ay isang paalala na kailangan natin ng oposisyon para mapanatili ang balanse. Kaya't mga kaibigan, anong masasabi niyo sa kwentong ito? Ibahagi ang inyong saloobin sa comment section. At bago tayo magpaalam, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel. I-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga kwento ng katotohanan, talas at isip at ang mga isyong mahalaga sa ating bayan. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, i-share ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. Ang laban ni Roy ay laban din natin. Ang laban para sa katotohanan at hustisya. Ako si #WalkWithLan. Hanggang sa muli, mga kaibigan.